Maria Fiobis. Para siyang binubuhusan ng malamig na tubig sa kinatatayuan dahil makalipas ang 7 taon ay muli nag-cruise ang landas nila ng dating asawa. And this guy isn't just her ex-husband. Gabriel Goles is one of the most talented singers in today's generation. Ang dating payat na 21 years old, aspiring musician na anak na mag-asawang negosyante ay isa ng makisikat matipunong lalaki. Malinis sa pagkakagupit ng buhok nito. Taglay din ito ang tsokolating kulay ng mga mata. Matangos na ilong, may perpektong hugis ng mga labi, nakaakit-akit at kagandang hagkan. A perfect boyfriend material kung iisipin. Gayunpaman, sa kabila ng kagwapuhang taglay nito, may isang bagay na kulang. Ang mga ngiti nito. Nakatingin lang ito sa kanya ng diretso at walang mababasa na kahit anong ekspresyon sa muka. Sir, I want you to meet Maria Dominguez. She's the new maid I hire for you. Jeffrey broke the silence by introducing her to his boss. Kusang humigpit ang hawak niya sa kanyang anak na nasa tabi niya. Walang tigil ang puso niya sa pagkabog, lalo na nang humakbang pa ng kaunti si Gabriel palapit sa kanya. I'm the head of the house. I'm glad to finally meet you, Miss Dominguez. He said without offering his hand. Duda siya kung talaga bang nagagalak itong makilala siya. Sapagkat ramdam niya ang diin sa boses nito nang banggitin ni Gabriel ang kanyang apelido. She tried her best to act like normal. Pinilit niyang ngumiti kahit ibig na niyang magpasakop sa lupa dahil sa kahihiyan. Nice to meet you too. Aniya sa mahinang boses. Pansin niyang bumaba ang tingin ni Gabriel kay Margaret, ngunit sa halip na magtago sa likod niya, ay nanatili lang itong nakayakap sa kanya. I wasn't informed about bringing a child with you. Is this your daughter? Sabay tubo nito sa bata. Opo sir. Wika niya. Pasensya na po Sir Gabriel. Hindi ko nabanggit kay Jeffrey na isasama ni Maria ang anak niya dito. Pagsingit ni Jess sa usapan. Baka po pwedeng payagan ninyo ang bata na manatili dito kasama ang nanay niya. Wala po kasi mapag-iiwanan sa bata eh. Kita niyang tahimik at nakatitig lang si Gabriel sa bata na nasa harap nito. Pero nasurpresa ang lahat. Sa sumunod na eksena ng ilahad ni Margaret ang isa nitong kamay kay Gabriel at nagpakilala. Hello po mister. Ako po si Margaret. Ang cute na baby girl ni Mami Maria ko. Inosenteng wika ng bata habang nakangiti ng pagkatamis-tamis. Sa kabila ng kakyutan ni Margaret ay hindi yun umubra sa lalaki. Mabilis na nilipat ni Gabriel ang tingin sa kanya at sinabing, You are lucky I'm so easygoing. Hahayaan ko manatili ang bata. Pero wala akong pananagutan sa anak mo Miss Dominguez. You have to feed her on your own. Understood? Yes, of course po sir. Nasabi na lang niya dito. You can start tomorrow morning. Lumipat ang tingin ni Gabriel sa dalawang kasambahay na nakatayo sa kanyang likawan. Just show her quarters. I'll be staying in my room today working. Okay sir. Ani ni Jazz kasabay ng pagtalikod ng lalaki. Nakatitig lang siya kay Gabriel habang pinapanood itong umakyat ng hagdan pabalik sa silid nito. Iwan ko muna kayo. May gagawin pa kasi ako sa garahe. Pagpapaalam ni Jeffrey sa kanila. Ako naman ay maglilinis pa ng banyo. Ani ni Cynthia at nagmamadali nagtungo sa CR para gawin ang nakabinbin na trabaho. Tanging kaming mag-ina at ni Jess na lang ang naiwan sa salas. Hoy! Gising ng kaibigan sa kanyang diwa. Magkahalong paghihinayang at pag-aalala ang makikita sa mukha niya nang humarap sa kaibigan. Naging formal man ang paghaharap nila na Gabriel, hindi niya maiwasang mag-isip na negatibo tungkol sa lalaki. Despite acting nice in front of other household servants, alam niyang hinahamak pa din siya ni Gabriel. At bakit hindi? She broke his heart and ruined his trust. Hindi niya ito masisisi kung ganoon na lang siya tratuhin ni Gabriel. At ang pag-hire nito sa kanya? Marahil hindi yun awa o ano paman. Malakas ang kutob niyang may binabalak itong hindi maganda na lalo magpapalala ng kanilang sitwasyon ni Margaret. Jazz, I have a terrible feeling about him. Umuwi na lang kaya kami. Sa halip na mabahala ay pinagtawanan lang siya ng kaibigan. Masyado kang praning Mars. Huwag kang matakot kay Sir Gabriel. Mukha lang yung istrikto pero mabait yun. I don't know. He's like a monster to me. Tanggi niya sa kaibigan. Alam mo Maria, ang nega mo. Think positive. Trabaho na ito eh. Tatakbo ka pa ba? Bilang ina, kailangan mo magsakripisyo at magtiis alang-alang sa anak mo. Ikaw ang nagsabing kailangan mong kumayod. Gamitin mo motivation si Margaret para magpatuloy. Kung sa bagay, may punto ka. Ang mabuti pa, sumunod na kayo sa akin. Ipapakita ko sa inyo magiging kwarto nyo.
Anyaya pa nito. Tumango na lang siya sa sumunod sa kaibigan patungo sa kabilang direksyon ng bahay kung saan may malawak na hallway doon. Sa kaliwang bahagi ay nandun ang banyo at nasa kanan naman ang maid's quarters na may 3 kwarto. Binuksan ni Jazz ang ikalawang pinto. Puting pader ang bumungad sa kanila pagpasok nila sa loob. Maliit lang ang kwarto, pero sapat na yon para magkasya sila ni Margaret. May kama, cabinet, electric fan at sliding window. Di hamak na mas maganda ito kumpara sa boarding house na tinutuluyan nila dati. Kung may kailangan ka, huwag ka mahiyang magsabi sa akin. Katukin mo lang ako sa kabilang kwarto. Nakangiting bilin ni Jazz. Na makaalis ang kaibigan ay naupo na siya sa malambot na kama. Napabuntong hininga pa siya, saka napahilamos sa muka. Parang bangungot sa kanya ang lahat ng nangyari ngayon. Iba talaga maglaro ang tadhana. Bukod sa pinagdadaanan niyang paghihirap sa nakalipas sa 7 taon, mukhang hindi pa yata doon natatapos ang karma niya. Totoo nga ang sinabi nila, magawa mo mang makalayo, ngunit hindi mo matatakasan ang multo ng iyong nakaraan. Ang multo na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kawalang kwentang asawa noon. She was young, immature and selfish back then. Ang mga pag-uugaling iyon ang subiwas sa malafairy niyang buhay noon. She lost everything. Her wealth, her mother, and also her loving husband. On the other hand, ang kanyang masamang pag-uugali ay nagturo sa kanya ng isang aral. And eventually, natutunan niya kung paano tumayo sa sarili niyang mga paa at maging isang malayang tao. Natutunan niya ding magsisi at magsimulang muli kasama ang anak niya. Mami, tawag ng anak sa kanya. Naupo siya sa tabi nito. May tanong lang po ako. Ano yun anak? Bakit po parang ang sungit sa atin ni Mr. Cute? Galit po siya magsalita, tapos hindi ito nakipag-shake hand sa akin. Nakasimangot na sabi ni Margaret. Hay nako anak, hindi ko nga din alam eh. Siguro madami lang iniisip yun. Pagsisinungaling niya, kahit alam naman niya ang totoong dahilan ng hindi magandang asal ni Gabriel. Pero kahit po ganoon, gusto ko po siyang maging friend. Okay lang po ba? Napatingin siya kay Margaret nang marinig ang mga salitang hindi niya inaakalang lalabas sa bibig ng isang bata. Hindi pa sa ngayon baby ko, pero huwag kang mag-alala. Mapapalamyos din natin ang pusong bato ni Mr. Cute. Pasasaan pa't magiging magkaibigan din kayo. Hinagkan niya ang noo ng bata at niyakap ng mahigpit. Sa kabilang banda, hating gabi na ngunit hindi pa din dinadalaw ng antok si Maria. Ilang oras na siya nakahiga sa tabi ng anak habang pinagmamasa ng bata na mahimbing nang natutulog. Bigla-bigla'y nakaramdam siya ng pagkauhaw. Maingat niyang inalis ang kumot sa kanyang ibabaw at bumangon sa higaan. Dinala niya ang cellphone na magsisilbing flashlight niya sa madilim na kabahayan. Dahan-dahan siya naglakad palabas ng silid at nagtungo sa kusina para sana kumuha ng maiinom. Nang ilang hakbang na lang sana at nasa kusina na siya, ay hindi sinasadyang may nabunggo siya. Napatalon siya sa gulat. Sino kaya ang magpupuyat sa ganitong oras? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang phone para alamin kung sino iyon. Bahagyang natanglawan ang mukha ng taong iyon bago pa nito hinarangan ng ilaw na nagmumula sa cellphone. Gabriel? Tawag niya dito. Oh great, why him? Ganyan ka ba makipag-usap sa bago mong amo, Miss Dominguez? Mahinang ngunit seryosong wika ni Gabriel na nagpanginig ng kanyang mga tuhod. Pasensya na po sir. Doon lang niya binaba ang hawak na cellphone at binulsa. Anong kailangan mo? Iinom lang po sana ako ng tubig. Pwede ba akong kumuha kahit isang baso lang? Ano niya dito? Sige, pero sa gabi po ka iinom. Maagap na sagot nito. Ayos lang, sanay naman ako. Salamat. Akmang lalampasan niya na ang lalaki, ngunit hinawakan siya nito sa kanyang braso. Bakit sir, may problema ba? Hindi mo yata naintindihan Miss Dominguez. I mean, pwede kang uminom ng tubig sa gabi po ng banyo. Hindi dito. Paglilinaw ni Gabriel, kaagad nalukot ang noo niya sa binitawang salita ng lalaki. Seryoso ka? Mukha ba ako nakikipagbiruan sa'yo, Miss Dominguez? This isn't a comedy show. I'm serious. Pero paano naman yung anak ko? Hahayaan mo din bang uminom sa banyo kung sakali? Lakas loob niyang wika. What did I tell you this morning? Hindi ko responsibilidad ang anak mo. Problema mo na yan kung saan mo pa iinumin ng malinis na tubig ang anak mo. I better not catch you breaking my rule. Or you won't get paid for a month. Do I make myself clear? Sa halip na sumang-ayon sa sinabi ng lalaki, inirapan niya lang ito. How can you be so heartless, Gabriel?
Hindi ako makapaniwala na nagbago ka na. Walang puso? Nakangising sambit nito. Yeah, you are probably right, Miss Dominguez. I lost my heart from the moment you cheated on me. Kasalanan mo kung bakit ako nagkaganito. Ginawa mong miserable ang buhay ko. Dinig niya ang malalaking hakbang ni Gabriel papunta sa kanyang likuran. Nagulat pa siya nang maramdaman niya ang kamay nito sa kanyang balikat. Hindi mo ba alam kung anong nangyari sa mami ko? Pumanaw siya sa atake sa puso pagkatapos itong malaman ang ginawa mo. I became depressed and I was on the verge of giving up my career at that time. Sirang-sira ang puso ko. Halos mabaliw ko nang dahil sa'yo kung alam mo lang. Lalong diniin ni Gabriel ang pagkakahawak nito sa balikat niya. Nanginginig ito at halatang gigil na gigil. Pero bumitaw din ito kalaunan at pinagpatuloy ang pagsasalita. Kung hindi dahil sa suporta ng daddy ko, wala ako sa posisyong kinalalagyan ko ngayon. Dame, I was so naive for not listening to my father when he tried to warn me about you. Nagpakabulag ako para sa isang gold digger at lalakewang katulad mo. Gabriel, she mumbled. Her chin trembled as tears of pain filled the corners of her eyelids. She covered her face with shaking hands and began to whimper. Now you are crying? Mapanoksong tumawa si Gabriel. Oh, come on. Give me a break. It's not gonna work anymore, Miss Dominguez. Hindi na ako yung dating Gabriel na bibigay agad sa kaartihan mo. Kahit maglulupasay ka pa dyan, wala nang paraan para mabago mo ang lahat. Sinira mo ang buhay ko. Bawat salitang binibitawan ni Gabriel ay may ihahambing sa isang patalim na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Mas masakit pa pala ito kaysa sa iniisip niya. Her long-term suffering is nothing compared to what he had been through. Gabriel, umihingi ako ng tawad sa mga naging kasalanan ko sa iyo at sa pamilya mo. Masyado kong inuna ang sarili ko. Nagpabulag ako sa pera mo at sa mga oras na wala ka sa tabi ko nang hindi ko iniisip ang magiging epekto nun sa'yo. Naiintindihan ko kung masama pa din ang loob mo sa akin at maiintindihan ko kung hindi mo pa ako kayang patawarin. Maria stood her tiptoes as she cupped his cheek with her hand. Total, nandito na lang din naman ako. Hayaan mo akong makabawi at patunayan ang sarili ko sa'yo. Hayaan mo akong pagsilbihan ka hanggang sa makita ng mga mata mo kung gaano ako nagsisisi. Pagsusumamo niya dito. Huli na para bumawi sa lahat, Miss Dominguez. Hinawakan siya ng lalaki sa pulso at mariin iyong pinisil. Napaigtad siya sa sakit ngunit baliwala yon kay Gabriel. Kung maliwanag lang ang paligid ay siguradong nandidilim na ang paningin nito sa galit. Isang malaking pagkakamali na nagpakita ka pa sa akin, Maria. Now, I'm gonna give you the taste of the same hate existence I've been living. Pagsisisihan namang bumalik ka pa sa buhay ko. Napahawak si Maria sa braso niya nang bitawan siya ni Gabriel. Napaluhod na lang siya at napaiyak habang nakatingin sa lalaki na paakyat sa itaas. Na mahimasmasan ay dumaan siya sa banyo dala ng isang baso. Mugto ang mga matang nakatitig siya sa salamin habang iniinom ang tubig na galing sa gripo. Nagilamo siya matapos noon at tahimik na bumalik sa kwarto. Naupo siya sa higaan, sa kanya kinuha ang cellphone na nasa bulsa. Nag-scroll siya sa kanyang gallery at nakakita ng scanned wedding photo nila ni Gabriel. Kuha yun sa City Hall kung saan ginanap ang kanilang civil wedding noon. Makikita sa litrato ang matinding kaligayahan sa mukha ng lalaki. Bagay na sobrang namimiss niya ngayon. Dahil ang Gabriel na nakaharap niya kanina ay ibang-iba na. Ito na marahil ang paraan ng tadhana para pagbayaran ko ang mga kasalanan ko sa iyo, Gabriel. Aniya habang naluluhang nakatitig sa kanilang litrato. Di ba, Ale? Magalit ka man sa akin ay ayos lang. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na isa-isang araw, masisilayan ko din ang ngiti sa mga labi mo. She never allows herself to get discouraged by Gabriel. Sa halip, determinado siya makuha muli ang puso at tiwala nito. Magdamag na hindi dinalaw na antok si Maria. Sinubukan niya makatulog ngunit di niya magawa. Hindi niya maalis sa isip niya si Gabriel. Hanggang sa pagbukang liwayway ay naaalala niya ang naging pag-uusap nila kagabi. Ngayon ang unang araw niya sa trabaho at posibleng ngayon din niya masaksihan ang hagupit ng isang Gabriel Goles. Sinikap niyang bumangon kahit bahagya siya nakaramdam ng pagkahilo. Wala sa sariling napangiti siya nang mapansin niyang ang kanyang anak na payapa pa ding natutulog. Inayos niya ang kumot nito at sandaling pinagmasdan ng maamo mukha ng bata bago siya nakarinig na magkakasunod ang katok mula sa pinto. Nandyan na! Aniya at nang mamadaling binuksan ng pinto. O Jazz, ikaw pala yan. Good morning. She greeted. Agad niya napansin ang tray na dala ng kaibigan. Naglalaman iyon ng isang plastic na tinapay
at isang tasa na may lamang chocolate drink. Magandang umaga din sa'yo. O heto, dinalhan ko kayo ni Margaret ng almusal. Naku, hindi ka na sana nag-abala. Baka mamaya mahuli ka pa ni Sir na dinadalhan ako ng pagkain dito. Malalagot pa tayong pareho. Nahihiyang kinuha niya ang tinapay at nilapag sa ibabaw ng mesa. Nasa salas naman si Sir. Busy sa pakikipag-usap sa manager sa telepono. Isa pa, wala namang kaso kay Sir kung galawin natin ang mga pagkain at inumin dito sa bahay. Parang pamilya ang tuwing nito sa ating mga kasambahay. Kaya tigil-tigilan mo na yung pagiging negative mo. Mahabang sermon sa kanya ni Jazz na medyo irritable na. Napairap na lang siya. Paano? May iwan mo na kita at mamimili mo na ako ng groceries dito sa bahay. Paalam ng kaibigan. Okay, salamat dito ha. Mag-iingat ka. Aniya bago nagdesisyon si Jazz na lumabas ng kwarto. Parang gusto niyang matawa sa sinabi ng kaibigan tungkol kay Gabriel. He treated maidservants like part of the family. Well, she might be right. Marahil mabait ito sa lahat. Puwera sa kanya. Kung alam lang ni Jazz ang relasyon nila ni Gabriel. His marriage life has never been released in public, so people are not aware of her. Sa tagal nilang magkaibigan ni Jazz, ay never niyang binuksan ng topic tungkol sa kanilang nakaraan. Natatakot siyang mahusgahan at tuluyang layuan sa oras na malaman nito kung gaano siya kasamang tao noon. Kaya naman, hanggat hindi pa siya handang magsalita, ay mananatili mo na siyang sikreto. Mula sa plastic ay kumuha siya ng isang pirasong tinapay at madaling inubos ang laman ng kanyang tasa. Iniwan niya sa tray ang natirang pagkain na para kay Margaret at lumabas na ng kwarto suot ang maid uniform. Sinimulan niyang linisin ang living room kung saan naabutan niya si Gabriel na may kaaway sa telepono. My tour begins in less than 2 weeks. You know, I've been very busy with my rehearsals. I don't have time to find a replacement. Giit na Gabriel sa kung sino mga kausap nito sa kabilang linya. Marahil na ito ang tinutukoy ni Jazz na manager ng lalaki. Sa halip na makiisyoso siya, ay nag-focus siya sa pagwawalis ng sahig. Sunod niyang pinunasan ng mga vase at picture frame na nakapatong sa ibabaw ng wooden cabinet. At that time, she never heard anything from her boss, proving that he already hung up the phone. Ang sumunod na nalaman niya, isang malakas na boses ang umalingaw sa buong sala na napahinto sa kanya. Sinundan niya ang pinagmumulan ng magandang tinig na iyon at hindi siya nagkamali. It was Gabriel's heavenly vocals. Buong puso itong kumakanta habang nakapikit. Ang makinis, matamis at musikal na tunog na nilikha nito ay nakakapawi ng pagod at kasiyasiyang pakinggan. Para itong anghel na kumakanta sa tenga niya. Daig pa niya ang nasa alapaap. Napangiti siya ng di sinasadya. Kung hindi lang masama ang loob sa kanya ng dati niyang mister, iisipin niya nagpapakitang gilas ito sa harap niya. Well, hindi nga ba? Sinabi ko bang titigan mo ko? Miss Dominguez? Saka lang niya napansin na nahuli siya ni Gabriel na nakatitig dito. Hindi po sir. Pasensya na po. Paghingi niya ng paumanhin at pinagpatuloy niya ang pagpupunas. Basta-basta niya nalang hinablot ang picture frame na nasa pagitan ng dalawang maliit na vase. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya napansing sumagay pala ang stand dito sa kabilang vase at nahagip yun. Sinubukan niyang saluhin ang vase pero bigo siya. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagkabasag sa buong kabahayan. Nagkalat sa kanyang mga paa ang maliliit na piraso ng vase. Halos hindi siya makagalaw sa takot na bumabalot sa kanyang buong sistema. Tignan mo ang ginawa mong babae ka! Sigaw nito sa kanya. Sir, I'm sorry. Masyado kasing makipot ang espasyo sa pagitan ng frame at ng vase kaya you're not paying attention. May ideya ka ba kung magkano ang halaga ng vase na yun? Higit pa ito sa iyong buong sweldo. Ngayon, paano mo yung babayaran? You can't even afford to have one for yourself. Sir, sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Please patawarin mo ko. Pagsusumamo niya. Hindi may ibabalik ng pesting sorry mo ang vase na binasag mo. To think it's your first day and yet, you failed? Brainless. Kita niyang napahilamo si Gabriel sa inis at hindi na nagawa pang tumingin sa kanya. Tinuro nito ang nakalat na bubog sa sahig. The vase you broke is from my mother. I took it from my parents' house when she passed away. Anito, nasilayan niya kung paano kumuyom ang palad ng lalaki. Halatang pinipigilan nitong sumabog sa galit. Now, you don't know how much it means to me. At dahil sinira mo ang isa sa natitirang memoryang iniwan sa akin ng nanay ko, hindi sapat na sisantihin kita. You have to pay it with your hard work. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya dito.
Mom once said its beach cost about 30,000 pesos. Dahil nabasag mo ang isa, lumalagay na katumbas no ng 2 buwan mong sahod. Paglilinaw ni Gabriel. Sa madaling sabi, wala kang makukuha ni 5 duling sa loob ng 2 buwan. Pero kailangan mo pa din magtrabaho kung ayaw mong matulog sa loob ng kulungan. What? Gulat niya reaksyon kasabay ng pangingilid ng kanyang mga luha. Pero sir, paano ko pakakainin ng anak ko kung hindi mo... Bakit ako mag-aalaga sa anak mo? She's not even mine, hindi ba? Dapat inisip mo yan bago mo sirain ang mga gamit ng nanay ko. Ngayon, linisin mo yung kalat bago kita madala sa kulungan. Muli itong sumigaw padabog at lumabas ng bahay. Napasabunot siya sa inis. Bakit sa kanya pa nangyari ito? Paano niya pagkakasyahin ang natitirang pera sa loob ng 60 araw? Hindi ba naisip ng lalaking yon na posibleng pumanaw sila sa gutom? How great! Nagsisimula na magiginti si Gabriel sa kanya at nawawalan na siya ng pag-asa. Sana lang may mangyaring pagbabago sa ugali nito sa mga susunod na araw. Bago pa mamiligaw ang kanyang bulsa, pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata at isa-isang pinulot ang mga bubog sa sahig. Ngunit natusok siya ng isa sa mga ito. Napaigtad siya sa sakit hanggang sa unti-unting nagdurugo ang kanyang sugat. At that time, she heard the door open and saw Jeffrey come in. Nagkukumahog itong nilapitan siya na makitang tumutulo ang dugo mula sa kamay niya. Ayos ka lang ba, Maria? Ani nito sa kanya. Medyo masakit lang yung sugat ko. Ani niya dito. Come on, linisan natin yung sugat mo. May ingat siyang inalalayan ni Jeffrey papunta sa kusina. Paano yung mga kalat sa sahig? Hayaan mo na yan. Si Cynthia na ang bahala dyan. Paninaguro nito. Thank you so much, Jeffrey. You are so kind. Hindi ko inaasahan na tutulungan mo ko. Saad niya matapos lagyan ni Jeffrey ng gasa ang kanyang hinlalaki. No big deal, Maria. It's the least I can do. I'm so sorry for how he treated you. You know what? Hindi laging ganyan si Gabriel. Baka na-stress lang ito sa nalalapit nitong concert tour. Lalo na't nabalitaan kong nag-resign yung PA niya. Naghahanap siya ng kapalit. Mahabang paliwanag ni Jeffrey. Naiintindihan ko. Isa pa, hindi ko kasi masisisi ganung nabasag ko yung mamahaling vase ni Ma'am Minerva. May agap niyang tugon. Teka Jeffrey, tinawag mo lang siyang Gabriel? Ano ba talaga siya sa'yo? His lips curves into a smile. Gabriel is my brother's classmate from high school. Magdadalawang taon na ako nagtatrabaho bilang gwardiya niya. Ako din ang tagapangalaga ng mga sasakyan nito. Kaya madalas, sa gawahi ako tumatambay. Kapag wala si Mang Jun gaya ngayon, ako ang pansamantalang caretaker ng mansyon. No wonder why he was assigned to tour her yesterday. For some reason, naging interesado siya na makinig sa kwento ni Jeffrey. Posible kasing may nabanggit ito tungkol kay Gabriel na hindi alam ng madla. What about you and Sir Gabriel? Close ba kayong dalawa? Tumangulang si Jeffrey. Yeah, lahat ng problema niya sa akin sinasabi. Mostly may kinalaman sa music career nito. Stress sa kabilat ka ng rehearsals, buhol-buhol na schedule. Hindi pa kasama ang mga trolls nito sa social media. Madalas nating kainggitan ng katulad ni Gabriel, pero hindi natin alam kung gaano kahirap ang malagay sa posisyon nila. She agreed. I can't argue with that. Iyon lang ba ang madalas niyang ikwento sa'yo? I mean, wala ba siya nabanggit tungkol sa past life niya? Like for example, if he was married before or something. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Jeffrey nang sabihin niya yon. Well, masyadong malihim si Gabriel. Ang alam ko kinasal ito noon pero naghiwalay sila. Sinubukan kong tanungin kung kanino ito kinasal. Pero ayaw niya itong sabihin kung sino. Hindi aware ang publiko tungkol sa kanyang nakaraan. At bilang respeto sa privacy ni Gabriel, hindi na lang ako nakialam. Is that so? Anas niya dito. Tila nabunutan siya ng tinik ng mga sandaling yon. Mabuti nang wala ni isang nakakaalam ng sekreto nila na Gabriel. Dahil malaking problema ang posible nilang kaharapin pag nagkataon. Maiba lang Maria. Tawag ni Jeffrey nang mahuli nitong nakatitig sa mukha niya. Kahapon ko pa ito naiisip. You look familiar. Nagkita na ba tayo dati? Sandali niyang pinag-aralan ang itsura ng lalaki, ngunit wala siyang matandaan na kahit anong nagpapaalala dito. Doesn't ring a bell? Kahapon lang kita una nakita. Naiiling niyang sabi. I see.
He answered back. Bago pa silang sakupin ng katahimikan, ay lumapit sa kanila ang kanyang anak. Good morning po, bati ni Margaret na halatang inaantok pa. Good morning to Margaret, Jeffrey said with a smile. Hi anak, kinain mo ba yung food na iniwan ko sa ibabaw ng table mo? Opo, pero hindi ko po naubos kasi madami. It's alright, at least kumain ka. Mabahan niyang hinaplos ang buhok ng bata, ngunit hindi nakatakas sa paningin nito ang daliri niya na balot ng benda. Mami, ano pong nangyari sa kamay mo? Saka bakit po kanina may nadinig akong sumisigaw? Antok pa po kasi ako kaya hindi ako lumabas ng room. Si Mr. Cute po ba yon? Sa pagkakataong ito, nagtagpo ang tingin nila ni Jeffrey. Mr. Cute? Who's that? Sir Gabriel. Bulong niya dito. Hindi napigilan ni Jeffrey ang matawa sa ideyang yon, ngunit hindi niya ito pinansin. Margaret anak, huwag mo akong alalahanin ha. Okay lang kami ni Mr. Cute. Pagsisinungaling niya. Sure po kayo? Baka po inaaway niya kayo. Nagkamali lang ng konti si Mami. Kaya napagsabihan ako ni Mr. Cute. Nangako naman ako na magiging maingat na sa susunod para hindi na yun maulit pa. Kaya wala ka dapat ipag-alala. Okay? Hindi na nagsalita ang anak at isang yakap na lang ang ginanti nito sa kanya. Habang sa kabilang dako, may parte sa puso niya na kokonsensya siya ganun nagsisinungaling na naman siya sa bata. Pero kung yun na lang ang paraan, para hindi mag-alala si Margaret, ay wala siyang magagawa, kundi ilihim sa bata ang mabigat na suliraning kinahaharap niya ngayon. Hiling niya na lang ay mapatawad siya ng kanyang anak balang araw at maunawaan sana nito kung bakit niya iyon nagawa.